Ito lang naman, netizens, ang 2022's best-selling electric vehicle sa buong mundo. Silipin natin ngayong araw itong Tesla Model Y. Tara! Paano ba naman, netizens? Mas mabilis pa sa 911 Porsche. Kaya ba naman mag 0 to 100 in 3.7 seconds? Ayun yung performance variant niya. Pero ito nire-review natin ngayon is yung kanyang standard variant. Bakit? Ano bang meron sa engine niya? Silipin natin. So, syempre, dahil electric vehicle to, wala kayong makikita na engine dito, kundi extra storage lang. Dito sa front ay meron tayong 117 liters na cargo capacity. Pag tinignan nyo siya sa unahan, netizens, yung looks niya, very simple yet elegant lang. Pero kapag nakita nyo siya sa side profile niya, may pagka Aston Martin yung datingan niya. Sa likuran naman, sobrang chunky niya at napakalaki. Pero overall, para sa akin, very clean and pristine yung kanyang design. By the way, netizens, wala nga pala dito sa side mirror niya yung kanyang repeaters, kundi naan dito. Kasi sa napansin ko, naka-add din sa ganda ng visibility kapag nagda-drive ka na, itong kanyang medyo malayo na side mirror at hindi siya dikit na dikit doon sa pinaka-pintuan. Kung mapapansin nyo, netizens, wala na kayong susian na makikita dito kasi nga, card na lang yung pinaka-susi niya. Tatap mo lang siya dito at pwede mo nang buksan yung pintuan. Galing, di ba? Sobrang linis ng loob niya, netizens. Wala masyadong cheche-boreche, straight to the point para sa mga mahilig sa mga minimalist na design. Isa na to sa pinaka-minimalist talaga at napakalinis na design na nakita ko sa isang sasakyan. Dito yung mga aircon vents niya. May ambient lights tayo dito na pwede mong palitan ng iba't ibang kulay. Punta lang tayo sa lights. May color wheel dito. Pwede mo siyang palitan. Ayan, no? Kung anong kulay ang gusto mo, di ba? Tapos, dito na lang sa 15 plus inches na infotainment system mo, mako-configure lahat talaga ng functionalities niya. Steering wheel, meron lang tayong mga arrows dito para siguro i-configure dyan while driving. Pero wala ka na talagang ibang iintindihin dito aside sa turn signals dito sa left at yung kanya namang shifter dito sa right. So, pag tapak mo sa brake, dito mo na makokontrol kung re-reverse ka ba, neutral, drive, at saka pipindutin mo lang to ay magpa-park na siya. Ewan ko kung anong opinion ninyo, netizens, pero lahat niya kasi talaga, ayan, kagaya niyan. Tinuturuan niya ako na yung kanyang pinakasusi ay dito daw ilagay para hindi natin ma-misplace. Ultimo aircon niya, netizens, ay dito mo i-configure. Makikita mo yung pinaka-aircon vents mo, ayan, no? Pwede mo siyang iangat, pwede mo siyang ibaba. So, I highly recommend, lagi ka siguro may passenger princess para matulungan ka mag-configure kung giniginaw ka na. Pero yung wipers niya, dito rin sa pinakagilid, yun, no? O, di ba? Walang speedometer dito na nakahiwalay. Lahat ng kakailanganin mo talaga na andito na sa kanyang pinaka-infotainment system. Pwede mo rin pala i-prank yung mga kasama mo kasi meron siyang fart. Bawa dito sa likod kung gusto mo sabihin, umutot ka, no? Ito mong pautot. May fart sound. May boombox din to. Ito lang, Omega po natin. Pwede mo rin ibahin yung pinakabusina mo. Tapos meron din siya tinatawag na light show. Yun na nga, parang bibigyan ka niya ng performance na malupit. Sasayaw siya ng kanya. May romance mode pa. Panis. May fire. May tunog din. Diba? Heart to heart talk. Diba? Galing! May sketchpad din. O, pwede ka mag-drawing pala dito eh. Pwede tayo mag-TikTok. 晚上10点半，有人匿名在班级群里发了一段。每天蹲坑刷视频最。 Pwede tayo mag-TikTok, oh! Please! Bukod dito sa napaka-elegante niyang seat, ay meron din tayong dalawang wireless charging capacity dito. Hindi lang yung driver ang pwede makapag-charge, kundi pati yung inyong passenger princess. Meron din tayong napakalaking storage dito. Kasyang-kasya yung malaking water bottles. Pati dito sa kanyang bottle holder sa magkabila. Pag sinara mo, napaka-elegante niyang isara. Ayan, oh. E syempre, meron din tayo ditong cubby hole sa kanyang pinaka-armrest. Pati mismo yung pagbukas ng glove compartment. Dito mo rin siya bubuksan. Glove box, doon siya bubukas. Di mo siya pwedeng manual na buksan dito. Dito mo rin naman siya isasara. Pagbukas ng trunk, dito din. Pagbukas ng front, ay dito din. Isa pa sa kakaiba dito sa sakyan na to, netizens, wala siyang bubong. Actually, may bubong siya, pero wala yung pinakatakip. Makikita nyo, glass yung ceiling niya. So, pwede talaga kayo mag-stargazing. At ang magic dyan, hindi pa rin tumatagos yung init ng araw kahit na glass yung pinaka-ceiling niya. Malamig pa rin dito sa loob. Plus, dagdag mo pa yung kanyang visor with vanity mirror, parang ring light. Ito isang to medyo social, parang lakas maka-hotel ng datingan. Ito lang ang isa sa mga downside siguro ng infotainment system niya. Walang built-in na Apple CarPlay and Android Auto to. Pero meron kasing Wi-Fi functionality to. Kaya sa ibang bansa, nakakapag-download sila dito ng mga Spotify o iba pang mga kailangan yung i-play na parang sisilbi siyang tablet. Dito sa Pilipinas, wala nun. So, Bluetooth capacity lang siya. Pero, pwede mo naman siyang ipasadya, especially dito sa Anis electric cars. Pwede yung mga technician nila na maglagay ng Apple CarPlay dito. Plus, meron pa siyang games. So, naiinip ka habang nag-charge, pwede kang maglaro muna ng
ng games dito. So, madadownload mo siya ng iba't ibang games. Ayan. Tapos, yung pinaka-steering wheel din niya, yung controls dun sa mga games. Galing, di ba? Tignan natin yung likod. Ito yung sinasabi ko, Nedises, sobrang chunky nung likod niya. Pero, gustong-gusto ko tong pinaka-taillight niya. Pati na rin, syempre, ito kapag ganito ba naman yung pinaka-logo mo habang nagda-drive ka, di ba? Iba talagang maka-profile to. Model Y, nakasulat dyan. Pwede mo rin siya buksan dito sa likod. Pwede din dun sa pinaka-infotainment niya. At bubulaga sa iyo ang sobrang laking storage na merong 753 liters in cargo space capacity. Plus, pwede ka pang maglagay, kasyang-kasya pa ang isang maleta dito sa pinaka-ilalim kapag binuksan mo to. Dahil flat surface siya, kahit mabibigat yung mga ikakarga mo sa kanya, ay no problem talaga. Ngayon, let's say maglilipat ka ng bahay, kailangan mo pa ng extra space dyan, pwede mo itupi yan with just a click of a finger. Tutupi na siya ng walang kahirap-hirap at pwede ka nang matulog. At dahil nga glass yung ceiling niya, pwede ka mag-stargazing dito. Kitang-kita mo yung langit. Ang ganda. Ito pa isa, pag hinanap mo kung nasan yung kanyang pinaka-charging port, para siyang part ng pinaka-assembly ng taillight pero nabubuksan pala. So dito mo siya i-charge. So meron tayong dalawang charging option dito. Standard charging, magkatagal to ng around 22 to 25 hours for the whole 0 to 100 na charging time niya. Pero kapag nag-supercharge ka naman, na available din sa mga ibang mga outlet or mall, abot lang ito ng 15 hours from 0 to 100 battery life. Kung sakali naman na hindi uubra yung pinaka-output ng charging na available sa mall, ay meron din silang binibigay na adapter para magkasya dito sa Tesla ninyo. Galing, di ba? Automatic din siya sumasara. Kung makalimutan nyo man, no worries, automatic naman siya sasara. Sa mga magtatanong, syempre, abot to ng 554 kilometers bago nyo siya malobat. So just for reference, from Metro Manila to Ilocos Sur at maaring lagpas pa bago nyo siya completely na malobat. Ganun kahaba. So sulit na rin talaga. So kahit matagal yung charging time niya, kung sa standard, matagal-tagal mo na rin naman magagamit. Pwedeng every night, pagkatulog mo, charge mo siya, parang smartphone lang, para nag-accumulate na siya. Or, mas maganda kung doon sa pagpaparkingan mo, ay may available na charging station. So ito na may itsura ng kanyang passenger seat. So makikita nyo, sobrang luwag. You can easily fit 3 persons here. Alam nyo ba sa ibang bansa, minomodify pa nila to at nilalagyan ng extra 2 seats sa likod that will make it 5-seater. And by the way, pwede sa Pilipinas to kasi crossover to, mataas ang ground clearance nito, 165mm, hindi ka sasayad or kung medyo madaanan ka mga baha-baha, kakayanin niya dahil crossover nga siya. Meron din pala siyang mga aircon vents dito, Nedises, at dalawang Type-C na charging port. So, perfect na perfect para sa ating mga naka-iPhone or kahit anong smartphone dahil fast charging na rin po ang ino-offer na charging para sa passenger. Dito sa standard na Tesla Model Y ay merong chill mode and standard mode. Pero kung gusto nyo talaga ng mamaw, doon kayo sa performance dahil merong sports mode yun. Yun yung talagang sobrang lakas ng power na aabot ng 527 HP. Pero itong isang to ay nag-o-offer ng 299 HP. Perfect na para sa economic use, pang travel, pang daily. Pwede na talaga sa condition dito sa Pilipinas. And kung magtatanong kayo kung kaya din ito yung autopilot, actually hindi siya available dito sa atin sa Philippines dahil iba yung road conditions natin dito. Yung satellites din na available ay hindi magiging ganun ka-safe. Pero punong-puno pa rin ng camera tong isang to. Mare-record mo yung bawat biyahe mo at kahit sa sulok yata na tignan ko ay merong camera kaya safe na safe talaga. At meron pa rin naman siya mga driver's aid na perfect sa mga newbie natin na drivers dyan. So makita nyo yung gulong niya, Nedises, itong sa standard version. Ito yung maganda, yung Nova wheels na sinasabi nila. Bali may Tesla tayo dito makikita na logo. Officially na rin pala yung kanyang pinaka-stock na tires, Nedises. Yung performance variant niya, Nedises, ay kaya mag-top speed ng 250 km per hour. Pero itong standard ay pwede namang mag 217 km per hour. Still not bad, di ba? Pero ang tanong, magkano nga ba ang presyo nitong Tesla Model Y? Ito po ngayon ay nagkakalaga ng 3,450,000 pesos at available ito dito sa Anis Electric Cars na located sa Santa Rosa, Laguna. Kung balak nyo mag-avail ng sarili nyong unit, meron pa sila ditong iba't ibang electric cars. Gamitin nyo lang yung code ko na NEDANIS. Magkakaroon kayo ng malaking discount. Hanapin nyo lang si Miss Bem para maklaim nyo yung discount ninyo. Para sa inyo, Nedises, sulit ba ang Tesla Model Y? Para sa akin, kung meron kang cash at talagang ito na yung future ng mga vehicles, electric na lahat, eh pwede kang magsimula dito sa Tesla Model Y. Isa to sa mga subok na model ng Tesla. Yun nga lang, medyo mahal pa siya kung i-compare mo sa ibang sasakyan. Pero dahil EV nga yan at Tesla yan, iba talaga. Ano pa kaya mga ibang sasakyan na gusto nyo i-review natin next vlog? Comment nyo naman sa ibaba. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and very safe always.